gusto ko talaga yung idea ng graffiti and street art. Una, binigyan niya ako ng freedom. And then, eventually, kumbaga, meron akong mindset na kung mahal mo kasi yung ginagawa mo, you're going to create ways on how to improve, on explore more on possibilities ng, kumbaga, ano pa pwedeng kahantungan nung ginagawa mo. I mean, architecture is the highest form of art. Yun ba talaga ito? Yun pala, bagong lesson yun. Kasi, ano siya kumbaga, livable art siya. Ito yung observation ko personally with the architectural practice. Nothing against architecture. Minahal ko ang architecture kahit pa paano. Pero dito sa atin sa Pilipinas, yung architectural practice is always dictated by the client. No? So, hindi ka makakagawa ng kahit na gaano pakagarbo yung design mo o yung approach mo dun sa pagpaplano, pagdidesign ng isang struktura. Kung hindi siya kayang i-approve or hindi siya kayang i-finance nung client, hindi siya magmamaterialize. And then, kaya tayo napupunta doon sa box. Mga box lang na mga designs. Box na design up. So, ginamit ko yung idea na yon sa mga recent works ko. Nag-start to noong 2017 pala. Kumbaga, it represents the inner self. Yung totoong tayo. Ambiguous yung image. Silhouette siya. Team lang siya. Pero, alam natin na may movement, may pagkilos. Kasi, nandun siya sa isang plane na exactly at the right moment. Kasi, may shadows. Yung element of the light. Okay, nandito ka sa vantage point na to. So, it represents naman yung perception natin. Yung angulo na nandun ka. How we perceive the space. Then, the inner self, kumbaga, meron tayong, yung totoong tayo na minamask natin. Ano to highly inspired itong idea na to sa mga teachings ni Carl Jung. Medyo na-inspire ako dun sa process ng from the personal to community to cultural, and cycle siya So, kumbaga parang yung nagiging pattern ko for my personal art practice na kailangan nating i-develop yung personal, yung kumbaga parang foundations natin personally as artists, no? Individualistic approach muna. Tapos and then tatawid tayo to the community, whether we create a community or to engage with a community, and then tatalon tayo sa global platform na cultural, no? Kung ano na yung nadala natin, natutunan natin individually, yung nagawa natin sa community, we integrate it with the other cultures. Tapos babalik tayo ulit sa sarili natin. So, it's cycle siya. Alright. Good day, and welcome to another episode of Mindshift Podcast. So, dito naman ang episode natin sa UP Village dito sa Quezon City. And ang ating guest for today, siya nga pala, hindi pa ako nakapagpapakilala. Ako nga pala si Angelo Altarejos, sa mga hindi pa nakakilala sa akin. And I'm an entrepreneur creating content for business, wisdom, knowledge, psychology, and also art. Kaya yan, ito yung mga topics na pinag-uusapan dito sa Mindshift Podcast. So, introduce ko na yung guest natin. Ito po pala si Kuya Bato. Ayan. So, si Kuya Bato. Hello. Maraming salamat nga pala, Kuya, sa pag-invite sa amin dito sa Barracks. Barracks lang ba siya talaga, Kuya, o Barracks Studio? Ano siya Barracks Artist Run Space. Yun okay. Yung parang ano siya artist initiative siya. Tapos bahay namin siya, and then it is also a space, alternative space kung saan pwedeng mag-explore yung ibang artist, mag-explore ng self-exploration and mga exhibition. Ayan. Na kung saan, exhibition na kung saan ay labas sa komersyal. Ayun. So parang ang ano nyo talaga is parang subculture din siya na type ng gallery, no? Yes. Tama ba yung term ko doon, Kuya? Okay naman siya? Oo, okay naman yan. So, eto Barracks Artist Run Space. Plug ko na lang dyan. Sa IG yung ano nila talaga, yung main nila na page sa mga interesado. And also, sila ay tumatanggap din ng mga parang stay-in artist na gustong mag-explore, makatry ng ibang studio. Kasi tama po ba yung pagkakaintindi ko doon, Kuya? Tama. Okay. So meron yun. Kumbaga yung Barracks, yung espasyo ay open siya for proposals for exhibitions, explorations. In-encourage din namin yung mga tao from the regionals, from the provinces, no, to
kumbaga para siyang haven or shelter for them if ever na pupunta yung mga artist dito. So nag-cater din kami dun sa mga ganong programa. Oh, yun. So, yun nga, may mga post sila sa IG, nakita ko noon from Visayas, from Mindanao. So, anyone interested, try to contact Barracks Artist Run Space. So, Yes, sir. ayun, back to muna tayo, introduction muna tayo, Kuya Bato, para makilala ka rin ng ating mga audience. Okay. So, yung mga basic na tanong muna natin, Kuya. So, ano ba ang pangalan mo at ano ba ang ginagawa mo ngayon na maaari nating i-share sa mga manonood? Okay. Ako nga pala si Bato. Isa akong tambay. Isa akong visual artist. Yung mga works ko ay focus sa, inside and outside of the gallery. Yung aking foundation ay graffiti and street art. And then, ayun, nag-exhibition din ako patungkol din naman sa kumaga, yung usual tema ng aking mga works ay patungkol sa kung paano tayo kumikilos sa espasyo, relationship natin with the space, and yung spaces towards sa society. So, kumbaga parang konektado din siya, isang malaking foundation ko din talaga yung graffiti and street art kasi kalsada yung kinikilusan natin dito eh. So, kumbaga parang yung realities na nakikita natin sa kalsada, kumbaga nadadala ko rin siya sa artworks. So, yun, sa madaling salita, tambay po ako. Tambay, pero gumagawa ng art ito si Kuya. And si Kuya Bato kasi matagal na rin to sa eksena ng street art and graffiti. As I've mentioned from my previous contents and also yung podcast episodes natin. So, pinifeature talaga natin dito yung mga artists. Of course, kasi ako galing ako sa art scene, street art and graffiti. So, I would like to introduce yung mga talent din na nandun sa eksena na yun. Sa totoo lang, siksik liglig talaga ang talent when it comes sa art. And also, kasi wala masyadong nagpa-publicize ng mga ganitong content in podcast form. So, yun yung isa rin sa mga mission nito ni Mindshift Podcast. Yeah, no. So, Kuya, yung when it comes to your background pala, no? Narinig ko kasi narinig ko na parang architecture graduate ka, no, Kuya, no? Totoo, tama yan. Tama. Mga anong year ka nun Kuya? So, ito yung share ko yung kwento ko about dun, no. So, kumbaga yung background din on architecture and how I pursue a career in the art. Ano yun eh, parang tuloy-tuloy yan, succession eh. So, 2006, kumuha ako ng architecture. Graduate ako ng 2010. So, 2011, nag-practice ako ng architecture. During that time, so parang nakita ko yung sarili ko as a space eh, na I was forced into taking architecture. Na, kumbaga parang hindi ko masyadong trip yung architecture. Gusto ko mag-pursue ng fine arts pero hindi ako pinayagan kasi yung typical mindset ng mga magulang natin na walang pera dyan sa art. Ano yan? Anong papakain mo sa sa magiging pamilya mo, pintura, or anong trabaho mo dyan? Tigagawa ka ng signage ng jeep. So ganun yung mindset pa ng mga parents natin eh. Gayun pa man, gumawa ako ng paraan para matapos ko naman yung architecture and ma-explore ko yung possibilities ng pag-art. And dahil doon, kumbaga naging napasama ako sa isang org sa FEU, yung undergrad ko kasi sa FEU, yung architecture. Sumali ako sa isang newspaper doon, yung school paper, yung Advocate, FEU Advocate. And then na-introduce ako sa mga artists doon. Una-una yun, sila Chill. Sila David Viray, sila Manda. Nasa graffiti days na rin yun, Kuya. Nagpipinta rin kayo ng hira. Nung time na yun, bobo pa ako. Sorry. Wala pa akong idea about graffiti and street art. Pero, malaking utang na loob ko talaga dito sa mga tao na to yung mga tropa from Advocate, na kung saan nagkaroon ako ng idea on how to do art, sa pagpipinta, ano yung mga kailangan kong gawin, ano ba yung graffiti and street art. So, nung medyo backtrack lang, siguro mga 2007, merong org kasi sa FEU Fine Arts na yung anak sining.
Nag-organize sila at that time. Uso pa yung mga banda noon At that time Yung mga tunog kalye. Yun yung OPM talaga na band scene, ganyan. Diba? So yung isang org na yun ng Fine Arts, nag-organize sila ng isang gig. And then dun sa gig na yun, parang sumaba ako dun sa isang banda as a bassist. Then, nung nasa baba na kami, sa Purple Haze, sa Tomas Morato, nakita ko at the time si Egg, tsaka si Wula. Nagbabandal sila dun sa tapat. Wala pa akong idea about graffiti and street art nun So sabi ko, putang inang galing sorry, may mura. Sige, okay lang. Sabi ko, ang galing nun Sobrang cool nun. Astig, ganyan. And then, nag-try akong mag-sticker bombing, tags na gamit pentel pen, whiteboard marker pa nga dati. So, nabubura. Hanggang sa yon, na-meet ko sila Chill, tinuruan nila ako ginaid nila ako on graffiti and street art. And then, patuloy na pag-explore lang about graffiti and street art, or through graffiti and street art, na feel ko yung freedom, kumbaga labas dun sa confines ng architecture, ng practice ng architecture. Kumbaga kasi architecture ay isang practice na very restrictive and bound siya sa mga laws and regulations and rules, no? Pero natapos mo pala yun, kuya. Natapos ko siya. Okay so pala, pinagbigyan ko naman yung mga magulang ko para mabigyan sila ng diploma. So yun, after nun, nag-practice pa rin ako ng architecture for a year. So nagkaroon ako ng mga trabaho na about designing and construction. Naging lighting designer ako, naging design head ako sa isang design supervisor sa isang team, ganyan. Pero naisip ko na hindi ito para sa akin And then nung time na yun, nag-graffiti. Kumbaga, kasama ko na rin sila Chill at that time sa isang studio. Kami ni Chill, nila Egg. Kasama ko pa yung ibang mga artists, sila Jean Paul, sila Sydney, sila Jimwell, yan, Patty. Itong mga to, kumbaga, parang malaking parte sila sa art practice ko sa pagbuo ko nung foundation ko nung art practice ko. And then, nung 2011, medyo hati na yung utak ko on am I still going to pursue the career in the architecture, or tutuloy ko na ba yung i-risk yung future ko and do art, no? Okay, pause muna tayo dyan saglit, kuya. So, sige. Kasi nasa 2007 era, di ba yun yung era ng Pilipinas Street Plan? Yes. So, kayo yung first batch talaga nun. By the way, guys, Pilipinas Street Plan, PSP, yan yung isa sa mga unang crew talaga ng graffiti and street art sa Pilipinas. Na well-known. And also, yung mga lineup is talaga, mga malulupit din talaga. Yan, sila. Kayo ba, kuya? Sila. Malulupit sila. Pero di ba Pilipinas Street Plan ka rin, di ba, kuya? Yes, ako. Pero, kuis kumbaga, latter part na ako naging PSP. 2014, 2015. Okay. So, yung 2007, yun talaga yung sobrang putok talaga. Sila Kuya Choli, sila Egg, yan. Sila Graver, di ba, sa EDSA, di ba? Yun, talaga solid talaga Darko. Shoutouts pa na natin. Tapos, ayun, nung time na yun, sobrang naging, yun yung time rin na sobrang naging interested ako about graffiti and street art. Paano nila nagagawa yun? Ano ba yung dapat bilhin? Or ano ba yung ginagamit nila? Kasi fine lines, di ba? Fine lines. While studying architecture, nagpe-paint ka na rin talaga nun, kuya. Mga anong year ka unang nag-paint nun sa street? Ako nun? Nag-start ako mag-vandals 2009. 2009 na. So, yun yung masasabi ko na unang gumawa ko ng pyesa. Pero prior that, parang mga 2008, yan, nagtatry na ako magsulat sa pader. Tapos pangit talaga. Wala namang kagad magaling, automatic. Syempre, lahat nagsisimula at somewhere. Ayun. So yun pala rin yung term namin, guys, sa vandals. Kasi yun talaga yung subculture nitong graffiti and street art. Most of the time before, lalo yan 2007, pag nakikita ka nagpipinta sa kalsada, usually yan, wala talagang paalam. But then anyway, hindi namin pinopromote dito na gawin yung illegal. It's up to them. It's not, hindi namin tinitake responsibility kung ano yung gusto nilang gawin. But then, sinishare lang namin kung ano rin yung pinanggalingan namin para may share, ma-document din natin dito sa podcast, di ba?
Ayun, moving forward, kumbaga parang after nung gusto ko talaga yung idea ng graffiti and street art. Una, binigyan niya ako ng freedom. And then, eventually, kumbaga meron akong mindset na kung mahal mo kasi yung ginagawa mo, you're going to create ways on how to improve, on explore more on possibilities ng, kumbaga, ano pa pwedeng kahantungan nung ginagawa mo. Noong 2011, nabigyan ako ng pagkakataon para makasali sa ano pa to, competition ni Unga to Unga PSP. Sa VOV, sa Vinyl on Vinyl. Yung show niya na 11 Elva, nagkaroon siya ng competition nun na parang character design competition. And isa rin yun, isang malaking mark yun sa karir ko. Nanalo ko doon. And then, through that competition, na-introduce ako to Gabby and Pia ng Vinyl on Vinyl Gallery. And they asked me to submit a proposal, portfolio, ganyan. Yung mga era na yan, kuya, ano ka na yan? Tapos ka na ng architecture niyan? Tapos na. Okay. So, ano na yan? Kumbaga, naghihiwalay yung utak ko. Ano ba? Pupurso ko na ba tong art? I-release ko na ba? Or ano pa ba ako? Pipilit ko pa rin yung career sa architecture. So, nung time na yun, so nagpasa ako nagsubmit ako ng proposal, ganyan, for show, for an exhibition. And noong 2012, we are given a chance na makapag-exhibit. Yun yung major exhibit ko na, unang-una. Ito yung A Letter from Manila, sa Vinyl on Vinyl pa, sa B-side pa to Tuma namin to ni Chill. Doon ako nag-decide na, okay, mag-art ako. Okay. Yun na yun. Tapos, ito, buhay pa naman ako. Ngayon. Pero balita ko ngayon, nagma-masters ka ngayon no? Ng fine arts ba, kuya? Or yes. So, ito pala yung isa sa rare na hindi ko kasi masyadong maintindihan yan when it comes sa masters, lalo sa art no? Ano ba ang meron kapag ikaw ay graduate and then what's the difference if you have the masters naman? Siguro sa akin personal, no? Kaya rin ako nag-masters kasi unang-una wala akong foundation talaga sa art I mean, self-taught, ganyan. Yung mga explorations ay galing din sa sariling parang pagsusumikap, no? And wala akong, gusto ko pang matuto. Gusto ko pang, kahit matagal na ako di naman ganun katagal, pero meron na akong experience. Actually, matagal na rin yan, kuya. 2007, 2008. So, almost like 20 years, no? So, yun talaga, guys. We're talking about yung mga early years pa ng graffiti talaga. Sila talaga kasi Pilipinas Street Plan and other crew na in time magigest natin dito. So, yun. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko pang mag-explore ng, different modes of representation sa work ko, yung konteksto, yung mga theories and philosophies na pwede pang explore ng mga pyesa ko. So, nag-take ako ng master sa fine arts para mas malalo ko pang, or magkaroon pa ako ng wider lens on art making, art practice, and lalo kong maintindihan yung sarili ko as an artist. So yun, supposed to be, yung masters ko ay tapos na by parang 2 years ago pang tapos. Pero, kumbaga, pinost ko muna siya dahil kailangan kong mag-focus dun sa mga mas importante sa buhay. Like, kung paano kumain. Paano makakain. Parang ganun. So, yun. So, yun. So, ayan nga rin kasi, no, yan isa rin sa, may mga artist na from architecture. Kasi magkaiba sa akin sa pananaw ko, kuya, yung architecture, di ba, parang more on, accuracy, precision. On the other hand naman, ito sa fine art is very freedom or very self-expressive, di ba? Totoo. So, sa pananaw mo, kuya, bakit pala, paano mo napaliwanag yung transition mo? Kasi nga, di ba, yung graduate mo, very precise and accuracy, di ba? Paano mo na i-transform yung sarili mo to become like more of self-expressive artist side, kumbaga? So, architecture is the highest form of art yun ba talaga yun? Yun pala, bagong lesson yun. Architecture is the highest form of art. Kasi, siya kumbaga, livable art siya. Ang
I mean, ito yung observation ko personally with the architectural practice. I mean, wala nothing against architecture. Minahal ko ang architecture kahit paano eh. Pero dito sa atin sa Pilipinas, yung architectural practice, it is always dictated. The architectural practice is always dictated by the client, no? So hindi ka makakagawa ng kahit na gaano pa kagarbo yung design mo on architecture o yung architectural design mo dun sa o yung approach mo dun sa pagpaplano, pagdi-design ng isang struktura, kung hindi siya kayang i-approve or hindi siya kayang i-finance nung client, hindi siya magmamaterialize. And then, kaya tayo napupunta doon sa box, mga box lang na mga designs. Box na design approach. Kasi, it's way more simpler than having a structure na complex, di ba? So, naalala ko nga, yung sa turo sa amin sa architecture, there are 3 balance nung sa architectural approach. Yung Venustas, Fermitas, and the Utilitas. So, Venustas, beauty, Fermitas, yung stability o yung stability ng structure, and the Utilitas ay yung utilitarian purpose ng spasyo. So, yun yung good approach sa isang space ng designing. Pero usually, nadi-disregard dito. Yun yung observations ko lang to dito sa architectural practice, no? Dito sa Pilipinas. Nagfo-focus more on the utilitarian purpose nung espasyo and nawawala na yung artistic aspect nung espasyo. So, yun yung ako as personally, yun yung hinahanap ko initially. 'Di ba? Kasi nga gusto ko maging artist, hindi ako pinayagan. And then nung nagpa-practice na ako, nagkumuha na ako ng mga trabaho. Yun yung wala na. Wala na yung art aspect ng architecture. So nagsika ako ng lumabas, kaya ako nakalabas or doon ako lumabas na gusto ko talaga mag-focus on art. So yun. Okay. So ayun, anyway, simula nung bata ka talaga, kuya, but before ka pa nag-college, talagang mahilig ka na rin mag-drawing or mag-come up ng designs or ano yung mga initial na mo nun, influence sa'yo ng art pala, kuya? Siguro yung the same as with all of us. Sumasali sa poster making, no? Yung mga kamay tsaka mundo. Yan. Tapos, meron din kasi kong tita na practicing artist din siya. Si Ina Vitasa. Ina na Anep Vitasa. So, she's also an artist, more on watercolor. Ang approach niya, mga traditional paintings yun Tapos, she's part of Saturday Group. So, medyo big name yung Saturday Group marami tayong mga national artists na miyembro ng Saturday Group. So, ito yung una kong naging influence or introduction sa professional practice sa art, no? Nung bata ako. Kasi nakakapagbakasyon ako sa kanila. Tinuturuan niya ako ng watercolor, colored pencil, ganyan. Maliban pa dun sa personal kong experience na mahilig talaga ako sa mga sa mga comics Mahilig ako sa comics. So, naalala ko, nanay ko teacher, sabay kami umuwi from school. So, merong 7-Eleven sa amin, sa sakayan ng tricycle, sa Fatima to, sa Valenzuela. Nagtitinda, may comics stand dun sa loob ng 7-Eleven. Pero syempre bungi-bungi yun Kumbaga kung ano lang available na stocks na binato dun sa branch na yun. So wala akong pakialam sa storya ng comics. Ang gusto ko lang basta maganda yung cover page. Yun yung gusto ko, papabili ko nun. So kokopyahin ko yun. Kokopyahin ko siya, tapos kapag sa school na nagagalit kasi nanay ko sa akin kapag nung time na yun nagdo-drawing lang ako sa mga bagong bond paper. So ginagawa ko, kakabisaduhin ko yung itsura ng mga karakter. Ninja Turtles yun, Ninja Turtles, Batman, yan yung mga gusto ko. Tapos sa notebook ko, doon ako magdo-drawing. O kaya yung sa libro, yung halimbawa yung mga tao sa libro dadamitan mo ng costume. So yun yung una kong sa art.
So ano rin, may ano ka rin, childhood memories din na talagang interested ka na talaga sa pagdodrawing, no? Oo. So, ayun. Well, ako rin actually same lang din mostly nga ng ano natin, no, influence natin. Syempre nakabataan wala naman tayong ano noon kung ano yung readily available na pwedeng. And at the same time pala yung sa'yo kuya is may relative ka talaga na tita mo, no? Tita Na siya. talagang well-known artist na rin, no? So yun lang. Shoutout din po pala natin. Kay Tita Ins. Hello. Hello po. So ano, kuya, now naman, kasi ito yung napapansin ko sa graffiti style, no? Una nga pala, paliwanag natin, ba't pala Bato yung pangalan mo na ano? Okay. So, ganito story niyan So, si Chill yung parang mentor ko si Chill sa graffiti and street art. Ang una kong napiling pangalan ay Bats. Paniki. Kasi Bato And then, kumaga, yun rin yung palayaw ko, yun rin yung tinatawag sa akin. So, yun na yung itatag ko. Noong time na yun, meron ding kaparehas na Bats. Nagsusulat. From AFK yun Sabi ko, sinuggest sa akin ni Chill na, di mo nalang gamitin yung Bato na pangalan. I mean, wala naman. Surname ko pala yung Bato. Yun. Dati, walang nakakaalam nun. And ngayon, I mean, open naman na. So, ginamit ko yung Bato na pseudonym kasi, I mean, wala naman may alam na apelido ko yun, di ba? Parang kalain rin naman mga tao, ano lang niya lang yan, palayaw niya, street name niya lang yan. Hindi, actually, sakto, okay nga lang din di ba? Pag 4 letters. Usually kasi sa graffiti, di ba, paiksian lang yan 4 to 6 letters. So, nagkataon din na timing din, ano? Yun nga. Tapos yun na yung ginamit ko. Tinry kong, hanggang ngayon, yun pa rin naman ginagamit ko. Ayun. So now going into your art progression, kuya, napansin ko kasi, di ba, from the recent years, siguro ako kasi nagpahinga na ako sa street art and graffiti for about 5 years or 4 years, I believe. Pero yung nakita ko na style mo dati, mas more on, parang heavy rendered ba? Ng mga characters, yun yung mga gusto mong ipinte. And now, looking at yung mga output niya ngayon, guys, ito pala yung mga ilan sa works na ngayon ni Kuya Bato. So now, going into that progression, Kuya, ano ba yung maipapaliwanag mo sa amin? Paano ka na nag-shift from heavy rendered works now to going to somehow minimalist and very direct na approach to yung ginagawa? Yes. Also, actually, may architecture na diba? Influence tong gawa ni Kuya Bato So, kakaiba ngayon Paano mo na to, Kuya? So, Kuis, kumbaga, natutunan ko na rin i-embrace kasi yung foundations ko yung graffiti and street art, saka yung architecture, no? Parang integration of the two is equals to my art. Parang ganun. Dumating din sa point na I tried to use or gamitin or i-appropriate yung ginagawa ko sa kalsada into work sa galleries, no? Pero, kumbaga, dumating sa point na para lang sa akin, no? Dumating sa point na sabi ko sa sarili ko, hindi. Yung mga works ko sa kalsada is para sa kalsada talaga siya. Hindi ko siya pwedeng gamitin dito sa setting ng white cube gallery or sa mga walls ng galleries to say na graffiti artist ako, street artist ako, ganyan. So, kumbaga, nagkaroon din ako ng separate mindset dun sa, or separate, yung utak ko parang nahati, na yung identity ko on the gallery, na may gusto kong i-explore pang iba na mga ideas na hindi kayang masabi or ma-represent kapag ang style na ginamit ko or yung approach na ginamit ko ay graffiti and street art. The same as with the gallery, na kapag yung gallery, yung mga works ko sa gallery, dinala ko sa kalsada, ay hindi rin ako masaya na ganito yung magiging approach niya. So, kumbaga, naging separate yung dalawang art practice ko. One for the streets and one for the museums, institutions, galleries, ganyan. Pero, kung iti-trace back natin, parehas sila na architecture, graffiti, street art, and yung idea, yung exploration ko, bilang isang tao, yung mga existential questions ko, at yung relationship nga natin sa espasyo. So yun dun umiikot
Though magkaiba yung mode of representation nila tsaka yung mga imahe, same pa rin yung pinag-uugatan. Which is yung sarili natin. Ganyan. Okay. So, nagets ko na talaga. So, syempre nga naman, and parang maiko-consider ka na rin na talaga multidisciplinary sa ganitong approach no? Kuya, tama ba yung term ko? Multidisciplinary, tambay nga. Tambay. Well, anyway, ayan, dun tayo. So, eto pala kuya, yung style mo naman ito recently, yan, yung sa ano bang tawag mo? Tama ba yung term ko, pagkakaintindi ko, parang shadow siya? Or... Yes. Yun, so... Ano siya? So, gumamit ako ng shadows and silhouettes, no? Ayun, oo. Ayun. Very architectural pa rin yan. Kasi yung mga silhouettes na ginagamit ko, it is the same image na kung paano ako, or image na ginagamit ko as a representation sa mga tao sa presentation drawings ko for architectural plates. So mga perspective, ganyan yung mga tao. Silhouettes lang eh. I mean, kasi kailangan mo i-highlight yung dinesign mong structure no? Para magmukha lang na livable siya or merong nangyayari dun sa presentation. Lalagyan mo ng mga tao na silhouette. So ginamit ko yung idea na yon sa mga recent works ko. Nag-start to nung 2016 eh. Hindi, actually 2017 pala. Kumbaga, it represents the inner self, our inner self, o yung totoong tayo. Ambiguous yung image, silhouette siya, itim lang siya, pero alam natin na may movement, may pagkilos, kasi meron siyang nandun siya sa isang plane na exactly at the right moment, kasi may shadows, yung element of the light na may shadows na okay, nandito ka sa vantage point na to. So it represents naman yung perception natin na kumaga pagtingin or yung angulo na nandun ka and how we perceive the space. Then the inner self, kumaga meron tayong yung totoong tayo na minamask natin. Minamask na ano to highly inspired itong idea na to sa mga teachings ni Carl Jung. So isa siyang psychoanalyst, philosopher, theorist. Tapos sinasabi niya yung meron siyang notion ng archetypes. So ito yung mga different archetypes of personas within us na kailangan natin acknowledge para maging better tayo na tao sa society. So within us, merong halimbawa, within me, merong Dennis na graffiti artist. May Dennis Bato na artist na nagagawa ng mga installations. May Dennis Bato na gusto lang manood ng mga video sa TikTok or mahilig kumain, 'di ba? Kumaga nag-shift yung tayo, lumalabas yung tayo, yung inner self natin at divided siya into multiple personas based doon. So yun. Now, yung mga title ba ng mga show mo niyan, Kuya, maaari mo bang i-share para kahit papaano may ano ba? Ano ba yung mga naging title mo nung show? Meron akong naging isang work, yung Occurrence, show yun. Title din yun nung mismong pyesa. Gawa siya sa mga resin figures. Ay, oo, nakita ko na nga yan. Figures. Tapos, kumaga parang kung ano yung ginawa natin, yung story behind, yung konteksto behind, yung narrative dun. Kung ano yung actions natin, it leads to certain point in time na ito yung resulta ng actions natin. So parang nadadala tayo sa susunod na storya or nasusunod na mga pangyayari dahil din sa mga choices natin sa sarili. So kumbaga yung show na yon, yung Occurrence, it is a prequel from my first work na yung Consequences. So yun din, parang consequences of our actions, parang exploration ng chaotic theory yun eh. Consequence of our actions, whether it's positive or negative. Kumaga, naniniwala kasi ako na we are all composed of energies frequencies.
na nakakaapekto tayo sa lahat ng mga nakaka-interact natin. Let's say, for example, ngayon, nag-uusap tayo ngayon. Whether I imparted an energy o negative man yan or positive, naka-apekto tayo. The same as with you and the same as with everyone else. Dun sa mismong spasyo, naging parte ka ng history nitong barracks ngayon kasi nandito ka. Or yung mga objects na nakaka-interact natin. So, kumbaga, lahat, whether it is negative or positive, nakaka-apekto tayo dun sa lahat ng bagay, lugar, pangyayari, tao na nakakasalimuhan natin. So, yun yung storya. Ayun. So, well, ano kasi, kuya, di ba, syempre, bilang iba-ibang practice ng art, may kanya-kanyang expression and intellect behind or the reason behind why they do their work. Now, going naman tayo, syempre si Mindshift kasi is also inclined when it comes to the business side of doing things. Not just because na gusto natin kumita ng pera, but then again, we want to, syempre, alam natin maraming artists na magagaling and how they can also like make a living out of this, diba? So, ano ba usual struggle, kuya, kapag sa mga nagsisimulang mga artists? Like, for example, ikaw, kuya, nung graduate ka ng architecture and you shifted into fine arts, ano yung mga usual na challenge na nakikita mo nun? Not only with you, but also with your peers nun, mga kasabay mo nun. Walang pera. Kumbaga, parang direct to the point. Syempre, the same as with other careers, nag-uumpisa tayo sa babae na we have to build a name, we have to build a portfolio, parang kumbaga body of works. So, mauubos yung funds mo sa pagbili ng materyales, sa, syempre, kailangan mo pang, aside from creating or sa pagpipinta, for example, or paggawa ng art mo, kailangan mong kumain diba? Kailangan mo mag-pay ng bills, ng rent, ng utilities and stuff like that. Pero ayun, gagayon pa man, parang naniniwala rin ako na na hindi naman tayo pinapabayaan Hindi naman tayo papabayaan kapag mahal natin yung ginagawa natin. Mamahalin din tayo pabalik So for me, yung struggle ko nun, siguro financially at that time, kasi syempre, nandun ka pa rin sa limbo na mag-work ba tong exploration ko na to? May kahihinatnan ba to? Makakabenta ba ako? Ano ka rin nun, kuya? Nag-employed on the side ka nun o full-time ka talaga nung that time nun? Mahasel talaga ako ng mga bagay-bagay. Paano yung mga naging racket mo nun, kuya? Share mo nga rin sa atin para malaman din. Naalala ko nun, meron kami naging racket, yung assistant kami sa mga event. Hello ma'am, sir, good morning po. Pasok lang po tayo. Parang job fair ata. Talagang mga talaga, no? Yung mga... Kahit na ano, tinatanggap namin nun dati. I mean... Ilang years ka nun bago ka nag-transition into full-time, kuya? Ang tag dito, sorry. Ay, si Kuya Archie Oclos pala. Shoutout natin si Kuya Archie Oclos. Ayun, so... Ayun, pwede naman tayo mag-post din saglit. Okay. Ayun, so si Kuya Archie Oclos, shoutout natin. Kasi matagal si Kuya Archie Oclos, baka ma-invite din natin susunod ng mga episode. Right. So ayun, go back to the topic muna tayo, kuya. No? Ilang years mo siya sinustain bago ka naging full-time na artist talaga? I mean, lang to kumbaga parang side jobs lang Sobrang racket lang talaga yung mga yun. Kumbaga one-time racket lang yun, hanap ulit ng pagkakataon. Pag meron ulit, hassle ulit. Hindi siya yung regular job. Talagang extra lang. Extra lang siya. Kumbaga, siyempre, lahat magkakasama kami So lahat kami merong issue na kailangan nating rumakit. Kailangan natin gumawa ng paraan kasi magpepecha de peligro na naman So ano na naman yung mga era na yun, kuya, ba may kasama ka na parang ganito? Artist run space din siya or parang dorm kayo na magkakasama mga artist? Oo. Yun yung magkakasama na kami sa Secret Studio. Oo, naalala ko nga, naririnig ko. Sydney. So nung time na yun, umabot sa point na... Mga anong year yan, kuya?
siguro sabihin na natin mga mga 2011, Oh. 22 onwards. Naalala ko nung dati, tol, sobrang, shit, wala pa akong pera. Tapos pera ko na lang. Lakas pa namin magsigarilyo nung time na yun. I mean, parte yung vision nung time na yun sa Yossi, Tapos, gagawin namin, bibili kami ng kanin. Ng time na yun, para mga 7 lang yung kanin Bibili kami 2 kanin, 14 pesos. Bibili kami ng 2 dipsy. Yung yung chicherya. Oo. Yun yung ulamin namin. So wala pang 20 pesos, busog na kami. Umabot talaga sa ganun yung dedication nyo, perseverance nyo, kuya, no? Oo, kasi kailangan rin namin, kumbaga parang sobrang gusto namin makapag-art. Minsan, sige, gawa na lang tayo ng paraan. O kaya, ang gagawin namin, pupunta kami sa mga exhibition openings. Doon kami makikain. Dati naman. Masarap nga rin pumunta sa mga exhibit lalo pagka, lalo secret fresh to. Food tripan. So kumaga parang, tayo ng pamasahe, subi tayo ng pamasahe, para makapunta tayo doon, para doon tayo mag-dinner. Then, ganun. Ano pa ba? Pero, from time to time, nagkakaroon pa rin ako ng mga architectural side hustle Nagkakaroon ako ng mga, naalala ko yung ate ko architect, pinsan ko, architect din. So, nagkaroon siya ng, yung company na pinagtrabahuan niya sa Singapore, kumbaga, binabatuhan niya ako ng mga CAD works, mga client. Tapos, ginagawa ko, lang yun to, quiz. Kumbaga, nagtitrace lang ako ng mga, dinidigitize ko yung mga lumang mga plano nila doon. So, I mean, it pays good, pays well. Pero nung nagkaroon na ako ng solo exhibition, first solo exhibition ko is 2015. 2015. Inano ko na siya. Ginive up ko na. Focus na ako sa art talaga. Ayun, ano pa ba mga trabaho ko? Since nag full-time ako, nagkaroon na rin ako talaga ng mga mural works, mga mural projects, and collaborations with mga brands, ganyan. Yun nga Actually, yung isa ko pang gusto itanong, kuya, yung since, di ba, sa mga baguhan din, syempre, for them to, para masabi natin na nag-i-improve yung eksena natin, is we also need to guide yung mga susunod na generation, di ba, kuya, di ba? Hindi naman natin mapagkakaila na sa tagal nyo na sa eksena, syempre may mga taong tumitingala sa inyo. Ano ba yung tipong maya-advise nyo sa kanila when at the times na kagaya niyan, pagka-graduate, nagsa-struggle sila. Ano ba yung maibibigay nyong advice sa kanila doon, kuya? In order for your work to hindi makompromiso yung art practice, no? Gagawan talaga natin ng paraan para para magawa natin yung gusto natin. And in order for that, to do that, hanap tayo ng side hustle, di ba? Or, one of the best approach na, kumbaga, ito yung kanina sinabi ko rin sa'yo, kanina actually, yung binabasa ko. Isang artist from Chicago, article, sa isang artist from Chicago, si T. Astor Gates. Yung approach niya is, sabi niya, kailangan tayo mga artists ay maging aware din on yung economics ng art world, no? So, hindi porket nakakabenta ka sell out or wala ka ng prinsipyo, di ba? Yun yung pinag-usapan natin kanina. Na, kumbaga, kailangan natin laruin yung aspeto na yun ng pag-art, at the same time yung business aspect or yung economics ng art world. So, paano natin ma-integrate yun sa art practice natin? Yun nga. Kasi nga, alam natin kasi medyo mga radical na subculture kagaya sa punk scene, di ba? Yes. Pagka medyo nagbebenta-benta ka, maaari ka na ma-label na sellout or na capitalist daw. Minsan may mga ganun na terms, no? But then in reality, guys, syempre, yung mga artists is also needing something to sustain for their daily lives, di ba? Expenses, pagkain. Yung mga bagay na yan na hindi naman
hindi naman pinoprovide ng libre rin sa mga artist natin. Di porket artist, they have the right to request for such, di ba? Totoo. So yun lang din yung gusto namin ipaliwanag sa mga audience na ito rin kasi talaga is something na makakatulong din sa daily ng mga artist natin. Lalo pag nagsisimula, di ba, kuya, di ba? Yes, sir. Siyempre, intindihan din natin na ang mga artist is ano rin yan, mga tao rin yan. Totoo. At kailangan rin kumain, di ba? Oo. So, kumbaga, okay, yung pinaka-best approach is kung kaya mong ma-integrate yung dalawa. Yung dalawang aspeto na yun sa art practice mo. Nang hindi nakokompromiso yung intention, yung artist intention dun sa yun dun sa ano. Dun Parang sa may ano work sa akin, mo. kuya, parang may dapat tama siyang balanse na iisipin mo rin yung kailangan mo for sustenance, and pangalawa is iisipin mo rin na kailangan mo pa rin ng space for your creativeness. Kasi kapag masyado ka naman nagpakain sa pera-pera lang, nawawala yung buhay ng art eh. Totoo. Parang ngayon na Totoo. napapansin ko, yung pangalawa naman, kung masyado naman radical sa art yung pananaw mo, mahirapan ka naman on your basic Oo. needs, di ba? Totoo. So, So, kumbaga, ano siya talaga eh. Balanse talaga dapat. Kasi, halimbawa, yung usapin na, kumbaga, more on the benta side, no? Kung yung work mo ay more on the benta side, ano siya eh, magiging parang surface level lang yung art practice mo, na every time na, halimbawa, this year, ang uso na approach mga bungo, for example, no? So, yung mga works mo, puro bungo kasi yun yung nabibenta, yun yung mabenta ngayon. And next year, biglang naging mga pusa. So, mag-a-adapt ulit yung work mo para maging sellable. Pero kung balanse siya, kumbaga kahit na hindi mag-bend yung approach mo sa art, kaya niyang masustain yung sarili niya on its own, di ba? Na nagagawa mo yung gusto mo, at the same time, it pays the bills, di ba? So, yun. Pero ako, gumagawa talaga ako ng paraan. So, mural works, kakaroon kami ng projects, mural projects. Minsan, kami nila Archie, Ay, nila plug Charles. pala natin yung mga mural projects nyo, kuya. Plug natin yung group nila dito, kuya. In case na kailangan ng muralist for their building or ano ba? Lahat, pintahan natin lahat ng mga pag-aari nyo. Paano kayo kukontakin, kuya? Ano yung account na pwedeng i-reach out para sa ganyang projects? Siguro, they can reach or they can contact me sa IG, no? Sa IG or Facebook, kahit sa akin na lang. Or, me and Archie and Charlie Boy Salazar, kami yung usually magkasama sa team. As well as Trip and Chill. So yun yung mga pwede nyo kaming kontakin direkta sa IG, and or yung kay Trip, yung Carbo Media. Yan siya yung isa lang ba to, kuya, ang nyo? Or yung kay Trip, Carbo Media, and kami naman nila Charlie Boy and Archie dito sa Barracks. Yung Barracks talaga. Or Dennis Bato in the Instagram and Bato Manila. Yes, so yun. So sa mga nangangailangan for commercial or for even exhibition, art shows, yan, andito po sila, Kuya Dennis Bato. Kung yun yung trip nyo na style nila, yan po sila. Now going into tayo naman, kuya, no, sa in the future vision mo ng path mo dito sa career mo and your work, 'di ba? Meron ka na bang nai-envision in the future na gusto mong tumbukin, patunguhan, output na mangyari for your career, or ano po ba mai-share mo when it comes sa future naman na naiisip nyo? Siguro medyo na-inspire ako dun sa sa process ng from the personal to community to cultural, and cycle siya . So kumbaga parang yung nagiging pattern ko for my personal art practice na kailangan nating i-develop yung personal, yung kumbaga parang foundations natin as personal na art, as personally as artist, no? Individualistic ay approach muna. Tapos and then
tatawid tayo to the community, whether we create a community or to engage with a community, and then tatalon tayo sa kumbaga global platform na cultural, no? So kumbaga kung ano na yung nadala natin, natutunan natin individually, yung nagawa natin sa community, we integrate it with the other cultures. Tapos babalik tayo ulit sa sarili natin. So cycle siya. So kumbaga gusto kong gawin yon organically na makapag-create ng community or makapag-work with community or makapag-build ng community. And then from there, actually, technically, itong barracks is already a community considered, di ba, kuya? Yes. So, yun. So, kumbaga, sorry. Sige, go ahead, kuya. So, kumbaga, parang, yun nga, kapag mahal mo naman yung ginagawa mo, kumbaga, mamahalin ka rin niya. I mean, nag-a-align, binibigyan ka ng universe ng signs na kumbaga sa energy, na-attract mo kasi na, kumbaga yung positive ions or negative electrons, protons, na-attract mo kasi. Same yung energy, same vibe eh. Kagaya na itong pinag-uusapan natin, kuya, di ba? At the same time, na-attract natin yung mas more on na maging fruitful. And also, na-encourage natin na i-share natin sa audience. Yes. Kasi yun din ang kulang sa side sa akin, sa nakikita ko sa side sa mga artists is, actually, napakaraming talent talaga. In Philippines itself, kahit nga dito lang sa Manila, napakaraming artist na may iba-ibang specialty, may iba-ibang film, may iba-ibang intellect, why they do their stuff. And yun yung isa-isay natin na ma-share yung mga kwento nila. And also, documenting. Totoo. Now, ayun nga pala. So, going in the future na nga tayo, no, kuya, no, may mga susunod ka bang project na pwede nating ipaalam sa audience para updated din sila? Yes. So, isa sa wini-work namin na project ngayon is yung La Mierda. Yun. So, yung La Mierda, it is an artist initiative na kung saan ay, ang aim namin is to connect with existing graffiti and street artists sa outside of Metro Manila. So, mga regionals, no? So, it is an inquiry. It is initially an inquiry wherein gusto nating malaman kung ano ba yung perspektibo nitong mga groups na to on graffiti and street art. Kasi, di ba, ang graffiti and street art ay Western culture siya. And gusto natin makita or diskubrihin kung paano ba natin ito ginawang local. Ginawa nating Filipino yung approach niya. Kaya pala kanina, kuya, nasi-share mo rin yung sa side nung pagkukwento mo kanina na yung realization mo is medyo iba na talaga yung eksena natin compared sa Western na pinagaling. By the way, guys, kasi ang graffiti kasi talaga is originated from European and also New York, di ba? Alam natin yung nagpe-paint sa mga trains doon. So, binigyan lang namin kayo ng idea kung saan ba siya naging root. Kaya natawag na Western siya originally. Yes. And then, yung sinabi mo nga, kuya, na nai-determine, parang medyo nas naiintindihan nyo na ngayon through La Mierda project, na iba yung approach ng ng eksena pala dito sa Pinas. Ano ba yung mga na-analyze nyo ngayon, kuya, sa eksena na yan? Kumbaga, kasi, 'di ba? Parang ang nasa isip ng tao, pag Pilipinas, Manila kagad, sentro Pero kumbaga, yung paano ba itong mga nasa labas ng Manila, mga Filipino artists na outside of Manila, paano sila create ng sarili rin nilang approach dun sa culture na yon. So, kumbaga kahit yung approach sa kulay, approach sa style ng imahe, iba-iba Kahit na meron tayong mga may internet na 'di ba? Nakikita, kumbaga global na yung access natin sa mga materials and resources, no. Pero meron pa ring kumbaga specific or subjective pa rin per each region, no, yung approach. Oo nga, no, napapansin ko nga rin yan. Ngayon ko siya na-analyze ko siya, Visayas, Mindanao, iba rin ang styles Diba? So, kumbaga, yun yung identity na, gusto nating itignan dun sa La Mierda. Hindi rin kami, hindi rin siya, ayaw rin namin maging intrusive.
So, ang ano namin doon, ang approach namin sa La Mierda is to explore, immerse, and collaborate. So, yung tatlo na yun. So, from there, ang galing lang kasi may mga ibang legs na natapos. So, Nakailang leg na nga ba, kuya, pala? Bacolod, Laguna, Bulacan, Pampanga. So, apat. And saan ang next nyo, kuya? Magkakaroon tayo sa Batangas. Meron din tayo nakalinya for Visayas and Mindanao, yung sa Tacloban, sa Cebu. Alam ko, Iloilo meron din. Paano yun? Pwede ba sila mag-inquire doon, kuya? Or hinahandpick nyo yung mga artist na pwedeng ma-involve and sinesend out ng invitation? For now, syempre, starting pa lang yung project. So, we try to connect dun sa mga kilala na rin natin muna. So, kumbaga parang, sino ba yung tropa na pwede natin kontakin for Cebu? Sino ba yung tropa na kakilala natin for Bacolod? Yan yung Tacloban. And then, coordination ng ganito yung plano natin for La Mierda, to collaborate with the locals. Tapos, meron ba tayong spot dyan na pwede natin pintahan, na pwedeng parang collaborative exploration dun sa graffiti and street art, mga ganyan. So yun, kumbaga, medyo early stage pa rin actually yung La Mierda. Kumbaga, nagta-trial and error pa rin Pero kami. actually, napakaganda niyan, kuya, kasi to think about it na, lalo yung mga upcoming and aspiring na artist na maayos talaga yung mga portfolio at maganda yung representation sa lugar nila. Ito yung pagkakataon nyo to collaborate with matatagal na to sila, kuya. Year 2007 and also, 'di ba, yung mga alam niyo ang members ng Pilipinas Street Plan and also yung mga kilala natin sa eksena. So, follow nyo, check nyo rin po yung La Mierda. Yan po. Ano ba ang pinaka na-visualize nyo on long term dito? Meron na ba? Kasi usually ako kasi kapag nag-i-start ako ng project, kuya, gawa lang ako ng gawa eh. Sa inyo ba, sa side nyo, may na-vision kayo na magagawa? For example, may magagayahan kayong reference sa ibang bansa kung ano yung route niya para mas maintindihan din natin dito. Kumbaga, nagkaroon rin kami ng discussion ni Chili about that yung sa patterns. Kasi may book kami na ilalabas. Ayun, book din pala. Oo, na La Mierda. Self-published siya. And as much as possible, kasi may mga standards na on book writing di ba? Academic writing, ganyan. Gagawin namin siya na very DIY. So yun yung approach na kung paano namin talaga gustong gawin. I mean, the same as how the Philippine graffiti culture nag-shift dun sa traditional graffiti, di ba? So parang ganun. And siguro yung goal namin for La Mierda is not only to collaborate, to explore, but also to map out yung mga existing na crews, di ba? And then magkaroon tayo ng consolidated na network dito sa buong Pilipinas ng movement natin, culture natin. So kumbaga, nakita naman natin yun na connected pa rin tayo, connected tayo one way or another. At saka iba yung kultura ng graffiti natin dito. Oo. Well, actually, very good initiative yan. Kasi sa ibang bansa naman talaga, buo na yung mga nila dun Yes. Sa Pilipinas, guys, kaya I highly encourage na supportahan din natin yung ating local street art and graffiti artist. Kasi sa ibang bansa, technically, minsan nga mga government na talaga sumusuporta sa kanila dun and may mga publications na ang dami na. So technically, ito yung mga ginagawa nila. In a few years time, everything works well, hopefully. Kasi syempre maganda ang plano And tingin ko naman talagang walang makakapigil na dyan dahil talagang malulupit yung mga organizers natin. So, follow niyo po yung La Mierda, check niyo yung La Mierda. Dyan po. If you need also commercial works for your business, feel free to reach out lang din po. Ayun, if ever man interested sila, we are also looking for sponsors and funding for La Mierda in order for us to further explore and discover to connect. Kasi kumbaga parang initially ngayon collaboration lang with the existing groups, no? So inaano rin namin on exploring yung pagbigay ng mga workshops, ng mga talks on about graffiti and street art sa mga communities na pwede namin bisitahin in the future. So kumbaga parang yun yung parang
isa sa mga pencil mark na ideas for the next year, legs naman ng La Mierda. Oo, yun. So, ayun. Ano pa ba? So, medyo madami-dami tayo na pag-usapan dun, Kuya. Ikaw ba? Humistory tayo ng ano eh. Oo, nagbalik-balik tayo sa pinakasimula ni Kuya Bato and paano niya na transform yung sarili niya into this discipline na sa art. So, when you're sa mga baguhan na artist, aspiring artist, Kuya, ano bang maia-advise niyo sa kanila? Magpanghinaan ng loob. Hindi parating nag-fit or hindi parating tagumpay. Parte yung yung pagkatalo sa proseso. Ito, share ko lang, no. Mula to kay Migs kay Distort Monsters. Sabi niya, yung buhay, hindi siya, di ba, ups and downs. Ups and downs. Hindi parating nasa taas, hindi parating nasa baba. The same as yung lifeline, di ba, up and down siya? Up and down. Once na nagstay na yan sa taas, flat na yan. Once na nagstay sa baba, flat na yan. Sa gitna, flat yan. Ibig sabihin, patay ka na. So, meron talagang, ang buhay ay ups and downs. Oh, yun. Ibig sabihin, buhay tayo. Di ba? And, I mean, minsan yung mga struggles, yung mga hardships, pwede natin gamitin to para maging motivation on how we move forward. Mahirap man siya, pero kapag na-realize natin na, okay, so ganito pala yung nangyari, ano pa yung next step ko? So parang consequence din naman lahat ng mga nangyayari ng mga previous actions natin eh. So, ayun, gaya ng sinabi ko kanina, kung mahal mo yung isang bagay, mahal mo yung ginagawa mo, at kumbaga binibigay mo yung best effort mo, hindi man ngayon, hindi man instantaneously magkakaroon ka ng makikita mo yung effects, mararamdaman mo yung effects. Pero eventually, in the long run, makikita mo magbubunga Yun lang naman. So ano talaga no, ang ito naman, correct me if I'm wrong din naman sa analyzation ko, Kuya. Ang first few years talaga ng kumbaga graduate na artist, usually talaga building for portfolio muna no. Yes. So yun yung usual na struggle, but when it comes na na-establish na nila yung pangalan nila, medyo mas nag-i-easen up na yung portfolio as well as madali na sila makapasok sa gallery. And paano mo nga pala na-contact, Kuya, yung sa sa bote ng alak? Yung sa Alfonso. Alfonso, guys, nga pala, i-plug ko na rin dito yung bote na. Ano ba? Parang ikaw yung pinakaunang artist na nakapasok sa ganong klaseng commercial work, Kuya. Yes. Hindi sila rin. Sila Quicks din. Oo, sila nga pala. Pero yung sa'yo is talaga yung local na version, di ba? So, anong nangyari nun, kumbaga, naging part ako dun sa list ng mga artist na ni-refer. No? Tapos kinontak nila ako para mag-design. And I mean, nagustuhan nila yung mga works ko. Siguro, yun, parang happy ako or I'm happy and lucky enough na nagustuhan nila yung sets of works ko. And then, ayun, nag-design ako, ginawa ko lang actually kung anong ginagawa ko talaga sa kalsada diba? Saka graffiti yung gusto nila I mean, Alfonso wanted to tap yung market ng culture, yung mga subculture So, ayun. Yun. So, yun nga. Talagang talagang bilang artist, dapat marunong ka rin mag-market no? Kumbaga, hindi lang tayo usually talaga magaling sa magaling, but then, at the same time, you need to introduce yourself din may mga ganun ka bang maya-advise, Kuya, pagdating sa paglapit sa mga potential clients or tie up sa mga brands? Nagpapasa ka ba nun ng mano-mano, Kuya, nung sa Alfonso nun? Hindi referral talaga siya. Ang nangyari siguro, I mean, for me, yung experience ko dyan, eventually, kapag na-build mo na yung portfolio mo, nakikita na yung works mo, eventually, siya yun nga, magpe-payback yun yung universe na parang mag-a-align siya So
So siguro somehow 50-50 rin pala yung sinabi ko. Somehow din talaga parang nagkakaroon ng momentum pag patuloy-tuloy ka na gumagawa ng quality works. Pero I mean, after nun, kapag kinonta ka, syempre kailangan mong i-market yung sarili mo eh. Na okay, so ano ba yung mabibigay mo or ano ba yung approach mo na pwedeng maging unique para dun sa brand na yon, or yung unique na yun naman yung ikaw na as an artist, 'di ba? Okay. Kumbaga yun yung ano ba yung style mo, or ano ba yung temahan ng mga works mo, kulay, ano ba yung approach mo. So, yung individual approach ng art practice mo, doon na pumapasok. So, kumbaga, in the first place, kaya ka rin naman nila kinontak dahil dun sa individuality. Na maging true ka lang sa sarili mo. At siguro, yun nga, sa mga nag-e-explore, huwag kayong ma-frustrate kung hindi nyo alam or hindi nyo pa makita kung ano ba yung gusto nyo talagang gawin sa art, no? Ako, siguro inabot ako 1 dekada. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ako naghahanap ng ano ba yung purpose ko sa buhay. Ano ba yung art na dapat kung tama ba yung largahan ng art ko, tama ba yung path ng art ko. I mean, dun din siguro yung motivation ko on parang discovering new approaches, discovering new ways, modes of representation. Tsaka dun din siguro yung motivation ko na patuloy pang matuto, mag-aral. Ayun. A little learning is a dangerous thing eh. Sabi nga nila eh. So, be informed, patuloy pa rin tayo mag-aral, mag-explore. Tsaka be humble, paa sa lupa, mata sa langit, di ba? Yes, exactly, kuya. So, yun. Medyo maganda-ganda yung mga topics natin. Now, ano pala, kuya, since medyo naparami na yung napag-usapan natin, baka may gusto ko naman i-shoutout dyan bago natin tapusin yung episode. Yes. And also yung events mo, kuya, i-plug na rin natin para sige. lagi updated sila. So, ano ba? Meron pala akong collaboration with Toast and Beyond. It is a local bag manufacturing company. So, sila yung mismo yung nagagawa ng production ng mga tote bags. Then, nag-design ako ng bag in collaboration with them na i-release namin on the 27th ng July. Pwede nyong i-check yung kanilang website dun sa availability nito, yung toastandbeyond.com. Tapos, we'll be having an exhibition with, 2-man exhibition with Chill sa Force Field Gallery on the 28th naman. So, magkasunod eh. Oo, no? 28 naman, kumbaga it is kumbaga a look into what happened on our art practice after our first show nung 2012. So parang kadugtong siya ng storyline nun. Yes. Kumbaga parang at present, ano na ba yung state ng art practices namin? Sinadya niyo yan na pinag-isipan niyo na 2012 noon. Nung 2012, meron tong kadugtong ng year hindi, na to? Actually hindi. Ngayon na lang to nadugtong. Okay. Kumbaga parang at this point in time siguro 12 years, no? Parang mag-inquire natin kung ano na ba yung state ng art practice natin, ano na ba tayo at present, ano na ba yung saan na tayo nakarating or saan na tayo dinala. Ano yung title pala ng show na yan, kuya? Ano pa eh? Medyo hindi pa sure eh. Sa ano okay, na lang. So yun, abangan na lang natin. Sige. Ano pa ba? Ano pa ba? Magkakaroon ako ng solo exhibition sa Vinyl on Vinyl Gallery on November. Wala pa exact date, pero November. At Tabayanan. Meron akong collaboration with a big brand. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin. Abangan na rin. Abangan rin natin. Ano pa ba? Yun lang. Kung gusto nyo pang madagdagan yung mga events ko, kontakan nyo lang ako. Ayun. So yun La Mierda Barracks. Yan. Yes. Dennis Bato on IG and also Bato Manila. So follow po natin siya para lagi kayo updated and also to be inspired syempre sa mga path ng art natin dito sa Pilipinas. So now, kuya, before we close down, baka may gusto ko rin i-shoutout na mga tropa pits natin dyan. Yes. Also, Mga pala.
Shout sa La Merda Corps, sa lahat ng mga tao na bumubuo ng barracks, mga tropa, kay Archie, kay Kuya Charles, kay Epi, kay Rani, kay Quiz Echo, kay Broski, kay Ana. Gusto ko rin i-shout yung aking fiancé na si Ana. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin, patuloy na pagsuporta sa mga kalokohan ko. Tapos, gusto ko rin shout sila, yung mga tropa at utol, si Dom, si Gab, si Lover, si Kagawad Sam. Yan. Tsaka yung mga, ano pa ba? Lahat ng tropang nagpatuloy na gumagawa at patuloy na hindi nagsasawang gumawa ng sining. Mabuhay kayong lahat. Ayun. So, yun. Maraming salamat Kuya Bato dito sa unang-una sa pag-invite sa amin dito kasi talaga first time din namin talaga mag-usap kahit no? kahit kakilala na namin yung isa't isa sa eksena, but then first time talaga to na nangyari, and we really appreciate your time Kuya Bato, and also for inviting us over to Barak. So sa ngayon, yan na muna yun. Tapusin na muna natin tong episode. Stay tuned sa mga susunod na episode ng Mindshift Podcast. Ako nga pala ulit si Angelo Altarejos. Maraming salamat sa oras niyo at panonood. And see you again soon. Bye-bye! Mindshift number 1.